Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, Kibuloy, nagsalita na ho. May matinding banta. Naku po, napakarami ho ang binantaan. Sino-sino ang nasa listahan ni Kibuloy dito sa kanyang banta? Naku po, magugulat kayo, mga kaibigan. Magtataka kayo, mga kaibigan, dito ho, sa ulat na ito. Unahan ko kayo, hindi ho ito fake news, mga kaibigan, sapagkat ito ho ay isang nagpapahiwatig na talagang dito sa banta ni Kibuloy ay kaya niyang pumaslang sa pamamagitan ho ng kanyang banta. Naku po, maguguluhan kayo, no? Kung ano yung banta na yon, bakit kailangang mayroong mamatay sa kanyang banta? Iyan po, mga kaibigan, ng ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Shout out po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. At medyo napapa-smile ako. Salamat to sa nag-send nitong artikulo na ito. Sapagkat sabi nga niya sa akin, ayaw magpabanggit ng pangalan, kung pwede daw ay talakayin ko ito. At sinuri ko nga po, tiningnan ko, ay itong banta na ito ay buhat galing kay Kibuloy at pinakalat ho nitong kanyang tagasunod. So, ibig sabihin itong tinatalakay po natin ito, na bibigyan po natin ng linaw, ipapakita ko po sa inyo sa screen, ay galing ho ito kay Kibuloy. Ibig sabihin, nagsalita si Kibuloy sa pamamagitan ho nitong banta na ito, at pinakalat naman ho nitong kanyang mga tagasunod. Makikita nyo po sa screen yung babae. Iyan po, mga kaibigan, ang sangkot dito sa pagpapakalat ng matinding banta nitong si Kibuloy. Marami talagang nito, ika nga po'y napapaniwala yung kanyang mga dating tagasunod pa, mga kaibigan, sapagkat maliwanag ho dito sa banta na ito. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo, maiinis kayo, matatakot kayo, ay para lubos niyo pong maunawan. Ito, nandiyan po sa screen, buhat po dito sa isimin ay gikan sa masa. Ito ho, tinlas ko po. What happened with Touch God's appointed Pastor Apollo Kibuloy? Haba, ano ang mangyayari kapag natouch nyo ho si Kibuloy? Lalong-lalo na ho itong mga manguhuli. Pag natouch nyo, hala kayo, ano ang mangyayari sa inyo? Huwag kayong matakot. May pangontra tayo dyan, anting-anting. Ituloy po natin. Nakalagay ho sa description, a prophecy of Aliar, what happens when Touch God's appointed Pastor Apollo Kibuloy. So, ibig sabihin itong sulat na ito ay galing ho kay Kibuloy na pinakalat lang ho ng kanyang mga tagasunod. Ang tanong, ano nga po ang mangyayari? Eto, diretso po natin. Thus said the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Thus said the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Ahatulan na kayo. May mga pangalan dito nandito na daw ang paghukom. Anong tinatawag niyang judgment? Shall come upon you. Pupunta sa iyo. Kay Ferdinand Marcos Jr. May mga pangalan na nabanggit dito. Mga mahal kong taga-subaybay. Eto. Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benar Avalos, Reza Ontiveros, for you have oppressed
afflicted gods appointed Apollo Kibuloy. Ito yata yung nananaginip ng gising. Tawa ko dito sa mga sinasabi niya eh. Di ba may mga pangalan nung nabanggit? Mga kaibigan, di ko na ulitin. Nandiyan no sa screen, pwede niyo pong screenshot. Na yan ho. Ano po ang mangyayari sa kanila? Dito sa banta. Na sinasado dito sa artikulong ito, na banta ni Kibuloy, na pinakalat naman ng kanyang mga tagasunod. Diretso po natin, mga kaibigan. For the one who touches the apple of God eye, as you have grieved. Apple of God eye, talagang matindi itong may nalalamang apple. Talagang Panginoon. Ang turing nito. Sakay ka Kibuloy. Idiretso po natin. Son of God shall be plagued with a deadly disease. Ay parang isang sumpa, mga kaibigan. Ibig sabihin yung mga nabanggit kong pangalan, Ferdinand Marcos Jr. Lisa, Aranita Marcos, Martin Romualdez, Benar Abalos, Rizan Tiberos, ay magkakaroon po ng parang sumpay, sakit, deadly disease. Aba! Malakas ang tama nitong mga ito. Mga kaibigan, nandiyan po sa screen. Ito po binibigyan lang po natin ng kaukulang komento, public opinion. Sapagkat kapag tinatso at kinalaban itong si Kibuloy, God shall be plagued with a deadly disease. Doon ho sa mga nabanggit kong pangalan, kasama ang ating kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos. Ba't wala kasamang vlogger? Ba't kasi walang kasamang PNP? Kasi yun ang unang-unang manghuli sa si Kibuloy. Dapat sinama mo ang PNP, sinama mo ang vlogger. So mga kaibigan, ito po ay hindi ko na itutuloy. Medyo ganun at ganun din ho eh. Dahil ang laman ho nito, mga kaibigan, ay pawang mga kasinungalingan eh. Ipaplas ko na lang ho sa screen. Kung gusto nyo pong basahin, nandiyan ho, pero ayaw ko nang ituloy basahin. Dahil yun at yun din po ang sinasabi na ito ho ay isang panglilin lang. Ang akala ho siguro nito ay may maniniwala sa kanila. Ang akala ho siguro ni Kibuloy, ang akala siguro nitong tagasunod na babae, nandiyan ho, makikita nyo sa screen, ay makakakuha sila ng simpatiya tungkol dito sa pinapakalat na ika nga po ay magkakaroon ho. Parang sumpaan dating eh. Pag tinatch nyo, kinalaban si Kibuloy, ay magkakaroon kayo ng ika nga po ay deadly disease. Parang isang sumpa ho ang lumalabas dito, kaya't wag na wag dapat kalabanin si Kibuloy. Mga kaibigan, muli kong uulitin, ito pong statement na ito ay alam po naman natin na galing kay Kibuloy, dahil nakalagay po dyan ay doon sa description is a prophecy, prophecy, ang tawag dito, what happened when you touch God's appointed. Tapos, Pastor Apollo si Kibuloy, pinapakalat lang ho dito sa social media. Pinakalat sa pamamagitan ho ng kanyang mga tagasunod. Di ba kasi sinabing, sige, magawa kayo ng ganito. At ipakalat nyo sa social media. Dati noon ay pinakalat nila na patay na di umano. Itong si Kibuloy, yan po sila din ang may kagagawan di umano. Tapos ito na naman, bagong taktika, bagong strategy, nang akala ho nila ay may maniniwala sa kanila. Na kapag dito sa sinabi nila na ikangay deadly disease, parang isusumpa sila, magkakaroon silang sakit. At kasama, dito ang malalaking tao, pangalan na nabanggit na magkakaroon ho na ikangay sakit na sumpa nga yun eh, kung tawagin nila. But anyway, malulugaw ang utak ko natin dito. Pinadaanan ko lang ho. Dahil request ng ating isang taga-subaybay, sinend po sa akin, ayaw magpabanggit ng pangalan. Walang kwenta na itong artikulong ito. But binigyan lang po natin ng paglilinaw at sa ganun po ay makapaghatid po tayo ng kaunting komentaryo dito na ito po ay isang hindi ka panipaniwala. Iisa po ang ating mahal na Panginoon Diyos na dapat sambahin.
Iisa po yan, mga kaibigan, purihin po natin. Huwag po tayong magpaninlang sa mga ganito. Alam ko po, hindi ko naman kayo pinapangunahan. Alam ko po na basura ho ang tingin nyo dito sa sinasabi na pagbabanta ni Kibuloy kapag siya ay kinalaban, kapag siya ay tinouch, mga kaibigan. Marami pong ibig sabihin nun. Non-touch. Kapag tinouch, nandiyan na po yung paghuli sa kanya, nandiyan na po yung pagsampa ng kaso. Marami pong ibig sabihin nun. Malawak ang ibig sabihin. Isang kasinungalingan, mga kaibigan, nananaginip ng gising. Ito ang tunay na bangag. Ewan ko ba naman kung bakit may naniniwala pa dito? Na ika nga po yung dati niyan taga-suporta. Sige, maniwala kayo. Walang problema. Ang tawa ko dito hindi ko tuloy malubos maisip. Titingnan natin kung magkakaroon nga ng problema ito sa kalusugan itong mga to. But anyway, maraming salamat to. Pagpalain po tayo lahat. Walang kwenta itong artikulong ito. But pasensya na kung tinalakay ko, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat. Ang maliwanag ko dito, ito po ay galing kay Kibuloy. Kaya sinasabi ko na ito ay nagsalita na si Kibuloy at isang banta ni Kibuloy. Dahil ayaw ko po kayong mabiktima ng anumang fake news. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.